Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Welcome na sa ating H2H Heart to Heart Friday edition, mga kapatid. At sumasa inyo na nga po ang inyong Kuya Poy, ang inyong Guwapopoy. Umaalingaw-ngaw na naman ang ngangabu. Opo, ang bunganga ngayong pananghaliang ito. Ng Friday ay sigurado marami na naman ang mga masaya at sana sana totoo at sigurado na masaya ang lahat lalo na sa mga sumweldong kahapon 15 at ngayon 16. Kumusta ba ang lunch mo, kuya? Na ipinabaon sa iyo ni Mrs. Kumusta ba ang lunch mo naman, ma'am? Baka ikaw naman din ang pinabaunan ni Mister. Mahigpit ba ang yakap? Mahigpit ba ang halik kanina? Dahil nagpapasalamat, ay, makakabayad na naman tayo ng mga pangangailangan natin. Inflation ang ang mga issue. Hindi lang bulong-bulungan para mga naghihiyawan na sa ating tenga. Yung pagtaas ng mga bilihin, pero dahil sa pagpapagal sa ilang araw na pagtatrabaho, eto na naman, nakasweldo. Kaya maraming salamat. Palakpakan ang inyong mga sarili, mga kapatid, At syempre, palakpakan din ang inyong mga sarili, kayong mga tutok na tutok tuwing pananghalian dito sa ating programa sa 92.3 na Heart to Heart, kung saan ay puso sa puso po nating tinatalakay, talaga hong binubusisi ang bawat mapag-uusapan natin. Para tayo ay meron laging takeaway, para tayo ay meron laging mga leksyon na nakukuha, di ba? At kayo rin ay welcome na welcome para magbigay ng inyong kuro-kuro, ng inyong mga opinyon sa mga bagay-bagay. Ayan, sa mga nakakausap natin sa Astig, sa H2H Astig Confessions. Yun, mayroon pa yung isa natin segment, yung HEART. Ayan, at syempre doon sa Dear Kuya Poy story natin. At ganun din sa pagsagot sa ating love question of the day, dahil alam nyo naman kami dito, yung mga simpleng bagay na yan, bibigyan ho ng papremyo, di ba? Kaya ngayong Pamigay Friday na ito, meron po tayong tatlong 250 pesos na cash na ipamimigay. Okay? Tatlong 250 pesos na cash na ipamimigay at isang sulit TV box. Napakagaling po. Kayo lamang ay sumagot, mag-share ng ating live streaming. At syempre, eto, kabisaduhin nyo ang ating mga hotline sa 8631-5788 o ang 8631-6674. Uulitin ko mga hotlines natin, 8631-5788 o ang 8631-6674. Diyan po kayo sa mga numerong yan. Pwede tumawag para sa inyong mga maipapayo, sa inyong mga astig advice, sa inyong mga astig comments, mamaya sa ating H2H Astig Confessions. Okay? Ayan, pero syempre, magwi-weekend na naman ngayon. Baka yung iba may oras na naman para sumulat. Eto naman po, ang aming imbitasyon para sa inyo na magbahagi na ng inyong mga kwento. Kahit maganda, syempre mas maganda ang ending ng kwento ninyo nang galing sa gulo, ang relationship ninyo, o ikaw mismo, ang gulo-gulo mo dati, naging maayos buhay mo, bakit hindi mo i-inspire ang marami pa nating mga kapatid na mga nakikinig? Diba? By sending us your stories. Okay? Dito, iba't iba po ang paraan. Meron yung dearkuyapoy@gmail.com at syempre, meron din yung mag-join na muna kayo sa H2H Conversation Official FB page. Okay? Number 2, H, Conversation FB Community Page. Pwede kayo mag-private message po dyan sa page na yan ng inyong mga kwento sa pang Dear Kuya Poy o kaya naman ay doon sa ating H2H Astig Confessions. Ayan, at syempre, pwede rin doon sa HEART segment natin kung saan nga binibigyan natin ng bagong pakahulugan yung heart. Yung word na heart. HEART. Diba? Kaya wala namang RT, i-share na ng i-share ang information na yan para naman
gumaan-gaan ang kalooban ninyong mga namumroblema, ninyong mga masaya at gustong marami pa ang ma-inspire sa inyong mga pinagdaanan sa buhay, sige lamang po, isend nyo sa amin ang inyong mga kwento. Okay? At syempre, simulan na nga po natin ang isa sa mga inaabangan ninyo tuwing MWF. Opo, isa sa mga inaabangan tuwing MWF dahil sa segment pa lamang pong ito, sigurado mananalo na nga po kayo ng isa o ng dalawa sa aming mga ipamimigay na papremyo. Okay? At ano nga ba? Itong segment na ito, ito uumpisahan na natin. Alam na alam nyo to! H2H Astig Confessions. Ang alas 12 ng napakagandang tanghali ng Biyernes. Kagaya nga po ng dati, mga kakaibang kwento at storya ng totoong buhay ang ating pag-uusapan at bibigyang linaw mula sa ating mga makakausap tuwing Monday, Wednesday, and Friday. At dito nga po, mas lalo pa nating bibigyan ng pagkakataon din naman ang ating mga avid listeners at mga avid viewers sa Facebook, sa TikTok, na mag-share ng inyong astig advice o ng inyong mga astig comments. Yun sa ating tampok na storya na may matinding pinagdaraanan pagdating sa, halimbawa, sa away pamilya nga, mga misunderstanding na mga magjojowa o yung mga walangan tigil na mga kabitan episode sa kanilang mga buhay. Okay? Ayan, kaya sa bawat astig advice po kasi at sa astig comments, may chance po kayo na manalo ng 250 pesos na cash prize every MWF. Simple lamang po ang ating mechanics. Okay, sa mga gusto maging winner sa araw na ito, aside sa inyong astig advice o sa astig comment, kailangan nyo lamang rin pong gumamit nung hashtag astig advice. Okay, inuulit ko, bago ang inyong komento, ilagay muna ang hashtag Astig Advice sa ating social media live broadcast at pwede rin po kayong tumawag sa aming mga numero 8631-5788 o sa 8631-6674 at kapag kinausap na namin kayo, ang sasabihin, ang Astig Advice ko para kay ganito sa pinagdaraanan niya at sa problema nila. Eto, kuya po kasi nanggigigil ako, kaya hinihingal ako yan, yung mga ganyan. Dahil yung iba, di ba, kapag ka nakikinig ka sa radyo, yung iba kapag ka nanonood ka pala sa live, ang dami mo na mga komento, naku, pwede kong magkaroon kayo ng 250 pesos na cash dyan. Okay? Kesa ilabas nyo yan, mga kapatid, at patuloy na i-share ang ating live streaming now pa lang. Okay? At welcome din po ito para sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa TikTok nga, TikTok, FB Live, at kayong mga tatawag sa amin. Kaya naman, umpisa na nga po natin ang ating H2H Astig Confessions. H2H Astig Confessions. Gusto na. Opo, gusto nang hiwalayan nitong si Marlon ang 9 na buwan niya ng girlfriend na si Jamie. Bakit naman kaya? Hindi pa sila nag-anniversary Ayan, pero nag-ugat po kasi yan matapos na may mahuling may ibang kausap ang kanyang jowa na si Jamie na ibang lalaki, mga kapatid, pero ang sakit ng ulong yan ni Marlon, meron pa pala nakakubli na isang problema. Akala niya, nahuli niya na yung isang problema. Hindi pa pala. Kasi daw, itong si Jamie ay may halos 5,000 pisong utang pa sa kanya. Dito kay Marlon. O kay Marlon ba o dun sa lalaki?
Malaman natin, baka may utang din dun sa lalaki, di ba? Kaya pala nakikipag-usap. Oo. Ayan, eto. Sabi niya, nanggaling yung utang na yan matapos na mismong itong si Marlon ang sumagot na sa patong-patong na bayarin itong si Jamie. O, di ba nga? Medyo may ugali rin nga, no? O, ng mga utang-utang. Ayan, pero hindi po tayo judgmental dito. Magpapakwento tayo. Ayan, hanggang sa dumating na sa punto na tuluyan na nga itong umabot sa kasalukuyang utang ni Jamie. Na magkano? Mamaya, malaman po natin. Iniisip tuloy ni Marlon kung tama pa kayang singilin ang utang ng kanyang jowa. Kasi, jowa mo naman. Love naman kita eh. Ba't mo ako sisingilin sa utang ko? Diba? Love mo ko eh. Baka pwede kiss na lang bayad. Papayag kaya. Itong si Marlon ng Caloocan, 27 years old. Kausapin na nga po natin. Marlon, magandang tanghali sa'yo pare. Magandang tanghali din po. Pero nako maganda rin ba ang mood mo ngayon na eto na, pag-uusapan na natin itong mahal mo naman si Jamie, tama? Opo, mahal ko naman po siya. Oo, hindi naman kayo magtatagal ng 9 na buwan na pag ganun-ganun lang. Pero, ang sabi nga, unahin na natin na pag-usapan. Sino ba yung sinasabi mo na may ibang kausap na lalaki itong si Jamie? Opo, nung time po kasi na yun, parang hindi naman po ako pala check ng cellphone. Parang aksidente ko lang din pong nakita na may nag-chat po sa kanya. Then, binasa ko nga po yung conversation. Yun nga po yung mga nabasa. At anong nilalaman ng conversation? Madalas po, nagtatanong tong lalaki kung nasa na siya, nag-aayang kumain, ganun po. Mm-hmm. Tapos, nito nga may pagkakascroll ko nga, may selfie pa po sila. Aba, may selfie doon sa exchange. Sa conversation na yun. Kumusta? Anong itsura nung selfie? Masyado bang close para maging magkaibigan lang? Parang ganun na nga po. Bakit parang ganun lang? I-explain mo nga, nasaan yung kamay? Saan umabot? Magkadikit po sila magkadikit? Ang balikat? Opo, ganun po. Pero hindi naman magkayakap. Nakaakbay pa po ang lalaki. Nakaakbay, okay. Ayan, pero akbay na magkaibigan o akbay na iba ang dating para sa'yo? Iba po ang dating Sige, tapos, mamaya. Madalas din po na nagtatanong anong oras, yung uwi niya, hatid na kita, ganun po. At ano naman sinasagot nitong si Jamie? Yun po, anong oras nga po ang uwi niya, tapos sunduin mo ako sa ganito. Dito ako. Okay, at sa mga oras na yun, nasan ka naman? Anong sinasabi sa'yo ni Jamie? Nasan daw siya? Ano po kasi, magkasalungat po kasi ang oras ng trabaho namin. Umaga siya po, pang umaga, ako naman po hapon hanggang madaling araw po. Okay, ayan. So, ito ba lalaking ito? So, alam mo na itsura, nakita mo, may selfie, may picture, katrabaho. Baka naman katrabaho. Hindi po Sino daw siya? Alam na ba ni Jamie na nakita mo ang conversation na yan? Nakita mo na may picture at nakita mo yung sagutan nila? Opo, ang sabi niya lang po sa akin, ano lang daw po yun, kaibigan. Lahat naman kaibigan No, ako rin, dami kong kaibigan dyan. Ikaw rin, sigurado, pagka ginusto mo maging kaibigan lang, di ba? Yun ang pinaka-convenient na isagot kaibigan ko lang, kakbay ko lang. Nahalikan ko lang, kaibigan ko lang yan. Ganyan lang kami magbiroan, di ba mga ganun yun? Pero hindi ko naman sa inaano, no? Pero ganun lang, hindi siya nagalit, hindi ba para nag-iba yung actuations nitong si Jamie? Nagalit po ba't daw po kasi yung nangingilam na cellphone niya. Yan. Po kailangan. Ayan na. Inunahan ka ng galit. At ikaw, nagalit ka rin ba pabalik? Hindi po. Nagtaka na lang po ako bakit ganun po yung reaction niya. At hindi man lang siya nagbigay ng impormasyon, hindi ka klasiko yan dati. Talagang close kami niya. Kung gusto mo, pakikilala ko sa'yo. Ihaharap ko sa'yo dito. Magkaibigan lang talaga kami. Wala siyang sinabing ganun. Inunahan ng galit. Yung type po na yun, parang iba na po yung kutob ng anak Kutoban na po ako nun. Hindi ko alam yung isasagot ko. Okay. So, gaano kayo kadalas magkita nitong si Jamie?
Ano po, kadalasan po rest day ko po, kaya pagka maaga po ako nakakapag-out sa trabaho. Kailan mo ba nahuli itong conversation na to, Marlon? One time po na pumunta po ako sa bahay nila. Hindi, kailan ngayon? Kailan yon? Nung July ba? Nung June? Last week? Kapo? Ano lang po, last month lang po. July lang. Nung July lang. Since July, ano na ang mga nag-iba sa kilos nitong si Jamie nung mahuli mo siya kumpara doon sa ilang buwan din na pinagsamahan ninyo na hindi mo pa siya nahuhuli? Yun nga po, parang nagtatago na rin po siya ng ng mga nagawa niya. Bibihira na rin po siyang mag-update. Yan, pero hindi mo na kinukulit kung meron bang dapat pag-usapan, meron ba tayong hindi mo ba siya inaalok na ganun? Ayaw mo na ba sa akin? Yung mga ganyang pag-uusap, pagka kayo lang. Minsan po, tinatanong ko kung bakit kailangan niya pang magpasundo sa iba. Pwede ko naman siyang sunduin saka sakali po. Anong sagot niya? Hindi na daw po, kaya niya naman daw pong umuwi. Akala ko kaya niya naman umangkas mag-isa doon. Iba rin kapag iba yung angkas. De motor ba? Yung Opo. Yung sumusundo sa kanya? Ikaw may motor ka rin? Meron po. Okay. Ayan. Pero sa oras ng biyahe niya, kapag umalis sila ng ganun, sinundo siya, nakakauwi naman. Hindi naman nagtatagal, hindi naman nade-delay. Minsan po, sabi nga, nakauwi na daw po siya. Tapos, minsan nagtataka rin po kaya tinatanong ko dun sa mama niya. Nagtatanong po ako sa mama niya. So Sabi, wala pa daw po. Wala pa. So malamang, medyo nasa labas pa. O baka kumain lang sa labas. Yun nga po, baka kumain sa labas. Sana kumain sa labas. Mahirap pagka ang kumain na sa loob. Okay. Sige. Yan. Pagkatapos niyan, eto. Kaya mo ba naisip yung mga utang, dahil medyo nagdududa ka na rin dito sa babaeng to, na si Jamie? Opo. Sa totoo lang, Marlon. Kasi ako kung wala ka naman duda dun sa isang tao, parang at karelasyon mo naman, kumbaga, what is given is given. Opo. Tama? Kumbaga, kung ano yung naitulong ko sa'yo, ano yung na-extend kong tulong sa'yo, pero dahil sa nasasaktan ako, sandali lang, meron nga pala akong halaga na na parang babawin. Yung iba nga, di ba, mga kotse, bahay, babawiin talaga nila. Merong mga gamit, mga babawiin. Eto, pera. Kaya ba tayo napunta na medyo nagtutuos ka na rin kung ano mga nakuha sa'yo nitong si Jamie? Kwentuhan mo nga kami, bakit naman lumalaki na? Sabi mo rito, may 5,000 na utang si Jamie sa'yo. Opo. Pero ngayon, 5,000 na lang ba yan o lumaki pa? May mga utang pa rin po siya na hindi ko na po maalala kung magkano na po yung ibang utang niya po. Kanino siya may utang? Hindi, sa mga luho niya po yung inuutang niya po . Hindi, ibig sabihin ko, sa'yo ba? Sa kakilala nyo? Sa akin po. Sa ano yung mga luho ba nitong ni Jamie? Order daw po sa Shopee, ganun po. Sa mga online, Online shopping. Opo. Mga gamit yung dumarating? Nakikita mo naman na ginagamit niya. Opo. Mga bag, sapatos po, makeup. Bag, sapatos, ano pa? Puro pang kanya lang. Opo, puro ganun po. Hindi ka man lang naaambunan. Hindi nga po . Hindi ka nareregaluhan. At sa'yo lang naman may utang. Hindi naman, alam naman po niya na hindi naman po ako materialistic na tao. Yun. Okay, so ikaw tumutulong lang, nagpapasweet din, nagpapasikat. Sabihin na natin. Bagong pa lang Bagong magjowa pa rin naman, relatively, no? Wala pa kayong 1 taon. Ayan, pero ano yung sinasabi mo na meron pa siyang utang sa iba? Ayun sa kaibigan ko po dati na nangutang po siya dahil po daw po may kailangan siyang bayaran. Hindi naman po niya binanggit kung ano po yung babayaran niya. Mm-hmm. Nangutang po ng 3,000. 3,000. Ngayon, itong kaibigan mo,
na nagtiwala dahil kaibigan mo to ha, hindi niya kaibigan. Opo. Kaibigan ko po. Inilapit mo lang siya. Ayan na, Opo. naniningil na. Natural. Opo. Ako po yung sinisingil eh. Ayan, sagot ni Jamie. Yun nga po, wag daw po akong atat, babayaran ko naman daw po. Ay, Wow. babayaran daw po niya. Atat ka pala kasi. Babayaran. Kailan pa ba yon? Nung ano pa po yun, nung March pa po. Naku po, March pa. Ikaw naman, March pa lang eh. Anong buwan pa lang naman ngayon? Malapit naman na December. Baka naman. Akala ko yung sinagot ka, yung utang mo raw na 3,000, sinisingil na. Baka ang sinagot sa'yo, Marlon, I love you, Marlon. Ikaw na bahala dyan. Akala ko ganun ang sinagot sa'yo. Hindi naman. Sige, bukod dun sa kaibigan mo, meron pang mahabang listahan ba ng mga nautangan? Wala naman. Yun ang mahirap, naging garantor ka pa. Ikaw pa ang naglapit sa sarili mo, ikaw rin pala magbabayad niyan. Well, sa ngayon, Marlon, sa nakikinikinita ko, meron talagang something na hindi maganda dito kay Jamie. Okay? Kasi ikaw ba naman, hindi mo pakikilala kung sino yung sinasabayan mong kaibigan. Okay lang naman sa'yo, di ba? Sa tingin ko, okay lang sa'yo, pare, na sumabay, makiangkas sa isang kaibigan o katrabaho, pauwi, para mas safe ka. Ayan, pero mas maganda na kilala mo. Hindi mo ba pwede na na pilitin siya at kausapin ulit na ipakilala mo naman sa akin tong kaibigan to para personal mo ring bukod sa duda, personal mo namang mapasalamatan. Opo. Sabihin, Doon pa lang po kasi sa picture, iba na po ang kutob ko. Tapos pagka tinatanong ko po, galit po agad ang sinasalubong. So meron talagang may nagsusumamthing. Ayan ha. Opo. Uy, eto sandali, paalala lamang natin sa mga nakikinig sa atin. Pwede po kayong tumawag sa ating mga hotlines 8631-5788 o sa 8631-6674. Okay? Para sa inyong astig advice na pwedeng maibigay dito kay Marlon ng Caloocan. Para napakabait hong tao nito, medyo questionable yung kanyang, alam niyo yung defense mechanism. Ayan, meron ako nabasa dito. Sabi ni Gail Enriquez, defense mechanism niya kapag ka nagloloko yung naggagalit-galitan. And it's true. Isa yon hindi sa ginagatungan, Marlon. Uunahin niya. Kaysa makagalitan mo siya, uunahan kanya ng galit. Para bago mo siya questionin, ikaw pa tatanungin. Bakit kasi gising ka pa? Bakit kasi, ba't di ka pa natutulog? Kung ano-anong sinasabi mo. Di ba? Ganyan. Bakit ko daw po kailangan pakilaman yung cellphone niya? Yan. Bakit kailangan mong pakialaman yung cellphone ko? Yan. Meron nga akong kachat doon. Kaibigan ko lang naman yun. At syempre, dahil sa ikaw, yung tipo ng tao na ayaw mo ng kagulo, ayaw mo ng sigawan. Opo. Sige, ikaw pa ngayon tatahimik. Ikaw pa ba nagsorry nung bandang huli? Opo, ganun na nga po. Kita mo? Alam na alam ko yan eh. Nagdaan din tayo sa mga ganyan, Marlon eh. Uunahin yung galit. Tapos hindi ka na makaka-entra. Ayan. Sabi ni... ito, basahin lang natin mga astig advice sa'yo ng mga listeners natin. Sabi ni Elmer Buwan, ang astig advice ko, mas mabuti kung makipaghiwalay ka na dyan sa girlfriend mo. Kasi lagi na kayong magkakaproblema kung lagi naman siyang ganyan at sasakit lang ang ulo mo sa konsumisyon. Dito kay Jamie, total naman, ay bago pa lang kayo. Nakita mo na at nalaman na ang ugali ng girlfriend mo, kaya hiwalayan mo na lang yan para mawalan ka na ng problema. Ayan, from Lorraine ng Binyan City, Laguna. Ayan, pero ang message niya galing dun sa Elmer Lawrence Buwan. Okay? Ang problema, ang isa pang problema, Marlon, maganda sana makipaghiwalay nang wala ng utang sa'yo. Yun nga po. Yun na lang ba iniisip mo ko lang ngayon? po kung isip ko, papabayaan ko na lang po sakali maghihiwalay kami. Papabayaan na lang din. Sige, sandali. Basa pa tayo. Marami pa tayong nandito eh. Ayan, si Tess Ditona, sabi niya, hashtag H2H. Ay, hindi pala yun. Yung mga astig advice pala.
Ayan, ang astig advice naman ni Gail Enriquez, astig mangutang, wala namang pambayad. Iba ka rin, Jamie, ha? Di ba nga? Si Magtabog Davin Alim. Sabi niya, ang astig advice para kay Marlon, if you feel unfair, it's better to be if you feel that it's unfair na, it's better to be single na ulit. Kasi sobrang mahal natin. Dahil sa sobrang pagmamahal natin, nagagamit na tayo ng mga taong mahal natin. You take that into consideration, Marlon. Na sa sobrang bait natin, sa sobrang mahal natin, na ikaw na ginawa ng kasalanan, ikaw pa nag-sorry. Tapos magugulat ka na lang pagka ikaw na mag-isa, ba't ako nag-sorry? Ako yung ginawa ng kasalanan. Diba? Yung mga ganyan, parang nag-gaslight ka pa. Diba? Parang naging kasalanan ko pa ito, ito pala yung astig advice ni Gail Enriquez. Sabi niya, Jamie, wag kang mahilig magluho. Ayan, kung wala ka naman panggastos. At ikaw naman, Marlon, pinamihasa mong maging materialistic yan jowa mo. Hayaan mo na yung utang na yan and let her go para wala nang sakit sa ulo. Nagegets mo yung mga mga sinasabi ng mga astig advice sa atin. Kuha tayo ng astig advice din mula sa TikTok. Sabi ni Lizel Ladrales, Kuya Marlon, hindi mo siya deserve. Pakawalan mo kahit na masakit. Kasi halata naman po na meron ng something samantala, sabi naman ni Sergio Gonzalez dito sa sa TikTok live natin, siguro iniisip ni Jamie na yung mga inutang niya sa'yo ay para sa kanya. Regalo mo na yon. Baka naman pwede raw, regalo mo na lang daw yon. Ha? May mga bayaran pa rin po. Yan ang magandang isipin yan. Hindi yung nagpakabulag ka na nga sa una, magpapakabulag ka pa hanggang sa huli. Yan. Ito, may tinatanong lang naman din si Sergio sa'yo, no? Baka hindi mo raw ko siya nireregaluhan. Kaya bumibili siya ng gusto niya. Ang problema, sa'yo niya hinihingi yung pambili. Kaya nagkakaganyan. Ha? Hindi naman. Pagka po kasi, kahit lang po yan, small things lang po, basta mapapangiti magbibigay po. Oo. Okay. Pero nagbibigay ka naman. Diba? Uy, pangit naman yun sa mga girls dyan. At kahit sa mga boys din. Hindi yung mamimili kayo, tapos, sige na, gift mo na to sa akin. Dahil di mo naman ako nireregaluhan. Ano ba naman yan? Parang pinipuwersa mo naman yung tao na bigyan ka. Maghintay kung merong gustong ibigay. Okay? Ayan. Sige, eto na. Bibigyan kita ng pagkakataon, Marlon, para sa iyong pinaka-astig confessions nga rin. Ngayong tanghaling ito, nasabihin na kay Jamie. Okay lang naman kung dito ka na magpapaalam sa kanya at ibalato mo na o sisingilin mo pa yung mga utang niya, magsama na sila nung jowa niya, ikaw na bahala, Marlon. Ito na ang pagkakataon para sa iyo. Go ahead. Jamie, sakali mang may iba ka na or sino man yung kinakausap mo dyan sa chat or kinikita mo, huwag mo tangan. Yung utang ko, yung utang mo sa akin, sige na, hayaan mo na. Doon na lang sa tropa ko, may utang ka. Doon na lang ang bayaran. Yun na lang siguro. Sana makipag-usap ka ng maayos sa akin. Yun lang. Tuloy pa ba ang pakikipagrelasyon mo para kay Jamie, Marlon? Sakali pong baka hindi na rin po. Kasi ganun na rin po yung sitwasyon. Mahirap na po Kaduda-duda na. Opo. Okay. So, linawin lang natin. Yung 3,000 inutang sa kaibigan mo, Opo. Bayaran niya. Pero yung inutang sa'yo, at bilang boyfriend ka nung balato mo na. Babalato ko na lang dito.
balato na. O, kahit sa hirap ng buhay ngayon, pinagbibigyan pa rin. Okay? Maraming salamat sa iyo, Marlon, ng Caloocan, at sana nga maluwag sa dibdib mo, ha, yung gusto mong gawin para dito kay Jamie. Pero kasi, kapag ganyan na, hindi mo na kontrolado kung ano bang kinikilos, sino mga nakakasama, hindi mo na rin kontrolado kung ano ba mga kapritsyo ang gusto niya pang mapa sa kanya, at napapagastos ka pa sa mga bagay na hindi mo naman pinlano at pinaghandaan, teka lang. Baka hindi nga boyfriend ang hanap niya. Baka pera. Maperang boyfriend. Baka sugar daddy, ganyan. Baka ganun ang hinahanap. Hindi naman sa ibinababa natin itong si Jamie. Pero baka hindi ikaw ang para sa kanya, Marlon. Okay? Ayan, maraming salamat sa iyong pag-share. Ayan, pero maraming salamat din sa lahat ng mga nagbigay ng inyong mga astig comments, Pero sa ngayon, syempre, ang astig lesson natin dito, mga kapatid, maganda. Tama naman po na kapag tayo ay nagmahal, ay totoo ang ating pagmamahal. Hindi masusukat ng pera ang pagmamahal na dapat nating ibinibigay sa ating partner, pero hindi naman din ibig sabihin na hindi ka materyaloso. Pipigilan mo ang sarili mo na magbigay ng mga material na bagay na sa tingin mo ay kahit papaano makakapagpasaya, makakapagpa-excite sa inyong mga partner. Okay lang rin yan. Yung pagbibigay ng regalo. Pero yung regalo na pinwersa mo na kunin doon sa partner mo, ibang usapan yan. Lalo na, at alam mo naman kung ano lang yung kaya niya. Okay? Dapat sa pag-ibig, walang pananamantala. Okay? Kahit pa mahal na mahal ka ng partner mo. Ang tunay na pag-ibig, yan po ay yung nakakaunawa sa pagkukulang ng bawat isa. Hindi siya nananamantala. Okay, yan po ang ating astig lesson naman sa kwentong inihatid sa ating H2H Astig Confessions. At syempre, sa ngayon, dako na nga po tayo dito sa ating pinakahihintay. Ang ating maagang pamimigay ng papremyo. Hashtag H2H Astig Confessions. Iyon! At ito na nga po ang dalawa agad na bibigyan natin ng dalawang Astig Advice prizes din. Ang ating mga Astig Advice winners ay sina Renato C. at si Magtabog Davin Alin. Ayan. Thank you so very much and congratulations sa inyo mga kapatid. Meron kayong tag 250 pesos na cash mula sa ating H2H Astig Confession. Basa pa tayo ng ilan sa mga Astig Advice kanina sa kwentong ibinahagi nga po sa atin, ni Marlon ng Caloocan. Eto ang Astig Advice pa. At yung iba, mga komento na ng talaga Ayan, sabi ni Brian J. Balbido, naku, hutera. Iyan lang yung sinabi, hutera yan. Ganun lang, kung ano lang ang masisip-sip. Ayan yan, dinagdag pa ni Gail, asukal de papa. Ayan, azucarera de papa ang hanap niyan. Sugar dad. Si Marites Intia naman, sabi niya, nako, set her free. Hindi mo deserve yung ganyan. Hindi mo siya deserve. Yun. Samantalang si Renato C, nauna na natin binigyan kanina, ng papremyo, ba? Thank you, Kuya Poy. You are welcome. You are most welcome, Renato C. Uy, tatandaan ninyo, meron pa tayong pamimigay na isa pang 250 pesos na cash at meron pang isang sulit TV box na nag-iintay po para sa inyo. Yan ang sinasabi. Baka nakakaligtaan nung iba dyan. Hello muna kay Tess Kabili dito na maraming salamat po sa inyo. Kay Sheila Adufina watching from UAE. Thank you, classmate Sheila. Ayan, at syempre, naku yan, sina Trina Loresca, Andeng Bongo. Yung mga kanina pa mga nagko-comment din dito sa atin, Ayan, si Elmer Buwan. Thank you. Si Andy Mar Muning. Humihiling siya. Sulit TV ang gusto ko. Ayan, mag-comment lamang po kayo dito, At umasa na yan po ang ating mapili. Sina Jeff De La Cruz Marquez din. Thank you so very much. Ayan, at syempre, yung mga nasa Taiwan naman, araw-araw, sina Arian Joy Aganan.
Thank you. At itong si Edwin Romero, mula pa po ito sa City of Angels sa Los Angeles, California. Ayan, I always listen to your program, Kuya Poy. Kahit noong nasa kabilang station ka pa, more power to your program. Thank you so very much. Ang sweet po nun. Oo. Ang sweet niya na Edwin Romero at sa mga overseas Filipinos. Na mga nakikinig pa rin sa atin. Sa akin, magpasa hanggang ngayon. Na-appreciate ko po yan. Si Ann Era Quintino, sabi niya, mag-isip-isip ka na kuya habang maaga pa. Ay, nako. Ayan, si Elmer Lawrence Buwan, sabi niya, mas mabuti na makipaghiwalay ka na lang dyan sa girlfriend mo kasi lagi lang nagkakaproblema. At kung lagi siyang ganyan, konsumisyon. Sasakit lang ulo mo sa konsumisyon sa kanya. Total naman, ay bago pa lang kayo, nakita mo na at nalaman mo na ang ugali ng girlfriend mo. Kaya hiwalayan mo na lang siya. Yun. Ito nabasa ko na yan kanina. Tama. Oo. Ayun, thank you. Love question of the day. Mga kapatid, ito na nga po ang inyong mga kasagutan sa ating tanong na anong mga senyales na may tinatago sa iyo si partner. Unang-una, sabi ni Ain Ral Pad 2, tinatago ang cellphone. Natural, may tinatago nga eh. Ayan, si Bene Raet, sabi niya naman, laging ang dami ng excuse at galit pagkakausap ka. Yun pala, meron ng babae. Nako, irritable na yung ganun. Sabi naman ni Margie Lim, madalas na natataranta at wala sa sarili na akala mo laging may malalim na iniisip pagka tinatanong mo kung may problema ba? Ayan, natataranta na pagka nasasagot. Aba, nauutal pa. Meron na yan tinatago kapag kaganyan. May pagkain ba tayo? Hindi ko alam eh. Ganun na yung... Tanong lang kung may natira pang pagkain. Ayan, si Angel Bulangis naman. Sabi niya, laging mainit na ang ulo sa'yo plus laging hawak ang phone niya kahit saan na pumunta. Nako. Ito naman, dahil sa ibang karakter ang ginamit niya sa kanyang pangalan, babasahin ko na lang din. Sabi niya, hindi mo na mahawakan ang cellphone niya at nag-iiba na ang pakikitungo sa'yo. Kung dati kinikwento niya ang araw niya pero ngayon pagka may iba na, ay nagbabago na. Mainit na lagi ang ulo pagka ikaw ang kasama at nawawalan pa nga ng time sa'yo. Maraming dahilan pagka tinatanong mo kung bakit nagbabago na. Ay nako. Maria Apple Gutierrez, sabi niya lagi nang umiiwas sa mga tanong. Lagi pang hawak ang cellphone hanggang sa CR. At tahimik na lagi at pagka kinausap mo, siya pang galit. Ayan, si Gerald De La Cruz, sabi niya yung nagbago na siya tapos lagi niyang ipinararamdam na pagod siya, wala nang time sa'yo at palaging galit. Ayan, si Ella, sabi niya, tahimik at iba na ang ugali. Di ba? Yung laging galit at yung sobrang laging tahimik, yun pala ang nagkakapare-parehas na nakakaramdam na meron ng iba talaga si partner. Ayan, sabi rin ni Brian J. Balbido, mga senyales na may tinatago na yung tahimik siya. Kasi putak ng putak yun eh. Kapag walang itinatago. Pagka tahimik, meron na. Yan. Ito pa, meron lang ilan dito, no? Yan, si Rizaldi Lorenzo, sabi niya, absent-minded na kapag kinakausap mo. Iba na yung mga isinasagot. Uy, sabi ni Rizaldi. Totoo yan, yung lutang na, hindi na ikaw ang focus niya. Nako, medyo mag-ingat ka na dyan, kapatid, ha? Pero wag ka mag-iingat sa mga sagot mo ngayon dahil baka yan ang magbigay naman sa'yo ng 250 pesos na cash o ng Sulit TV. Katulad na lamang ng mga isinagot mula sa Love Question of the Day nitong nanalo ng ating 250 pesos na cash prize ngayon na si Sarah Bell Seva Torregasa. Congratulations! Meron kang 250 pesos na cash. At ang ating Sulit TV box naman ay ibibigay natin kay Marlon ng Caloocan, yung nakausap natin sa ating H2H Astig Confessions kanina, para meron naman siyang pakonsuelo dahil magbabayad pa po siya ng 5,000 na utang ng kanyang jowa.
Oo. Bagaman nakipaghiwalay na para makapanood naman siya ng mas malinaw-linaw na telebisyon sa pamamagitan ng ating pinamimigay. Libre po yan ha. Na Sulit TV Box powered by TV5. At syempre bago nga po tayo tuluyang magpaalam, ipinapaalala po namin sa inyo ang ating catch-up episodes tuwing linggo. Alas 12 ng tanghali dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Sa radyo po yan. O kaya naman ay nandito rin sa ating 92.3 FB page, mga kapatid. Heart to Heart catch-up episodes every 12 noon hanggang 2:30 p.m. Kaya naman sa ngalan po ng ating mga nakasama sa isang buong linggong programa, ang ating mga program assistants sina Bea Rodriguez, Nia Bugarin de Guzman, Ed Acerada, ang ating studio technician sina Aaron Tolentino, Ron Eugene Cruz, si Floren Canceran, ang ating technical directors Joey Perez, Nanding Bazarte, Grace Toledo, at syempre ang editor ng ating H2H catch-up episodes, Nep Liagas, ang ating researcher na si Rema Anwar, nakasama rin natin si Marie at si napansamantalang humalili kay Rema, si Rodel. Ayan, maraming salamat sa inyo. At ganun din sa ating EP, executive producer na si Jeff Batlangao. Maraming salamat. Alas 12 ng tanghali. Gawin na ho nating Sunday hanggang Friday. Sama-sama po tayo. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy para sa ating programang Puso sa Puso ang Usapan, Heart to Heart ng 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.